Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Amen. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Amen? Sapagkat tayo po ay naritong muli, nagsasama-sama, nagkakaisa, na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon para siya itaas at papurihan ng kanyang dakilang pangalan. At ito ay isang biyaya sa ating lahat, no? Sapagkat ipinapahayag sa araw na ito kung gaano kabuti at katapat ng ating Panginoon. Dahil sa buong isang linggo na lumipas, dumaan yung maraming pagsubok, yung maraming problema, pero narito tayo ngayon, nabitbit ang ating malaking ngiti sa Panginoon at nagpupuri sa Kanya. Amen? Kaya sa pagkakataong ito, tayo po ay darako na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon at inaanyayahan ko po na ang bawat isa na tumayo para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong teksto ay magmumula sa 2 Chronicles chapter 33 verse 10 to 17. Salitan po tayo sa pagbasa. Uumpisahan ko po. Verse 10. And the Lord spake to Manasseh and to his people, but they would not hearken. 11, basa. Verse 12, and when he was in affliction, he besought the Lord his God, and humbled himself greatly before the God of his fathers. Verse 13, read. Verse 14. Now after this, he built a wall without the city of David on the west side of Gihon in the valley, even to the entering in at the fish gate, and compassed about Ophel, and raised it up a very great height, and put captains of war in all the fenced cities of Judah. Verse 15, read. Verse 16, and he repaired the altar of the Lord, and sacrificed their own peace offerings and thank offerings, and commanded Judah to serve the Lord God of Israel. Verse 17, read. Verse 10, sa Tagalog, binigyang babala ni Yahweh si Manasseh at ang buong bayan, ngunit ayaw nilang makinig. Verse 11, basa. Verse 12, sa oras ng kagipitan ay nagpakumbaba siya, nanalangin sa Diyos niyang si Yahweh at humingi rito ng saklolo. Verse 13,
Verse 14, pagkatapos nito, nagpatayo siya ng karagdagang pader sa labas ng lungsod ni David sa gawing kanluran ng batis ng Gihon patungo sa libis hanggang sa may pintuan ng isda. Pinaligiran din niya ng mataas na pader ang Ophel. Naglagay din siya ng mga pinunong kawal sa mga may pader na lungsod ng Juda. Verse 15, basa. Verse 16, ipinatayo niyang muli ang altar ni Yahweh at naghandog siya ng handog na pagkaing butil at pasasalamat. Iniutos niya sa mga mamamayan ng Juda na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Verse 17, basa po. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, sa oras na ito, pinupuri at sinasamba ka namin, O Lord God. Itinataas namin ang iyong pangalan sapagat ikaw ang Diyos na dakila, buhay at makapangyarihan, ang Diyos na walang hanggan, ang Diyos na may likha ng kalangitan, O Lord God. Lord, ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng buhay, ng kaligtasan, at ikaw ang Diyos, Panginoon, na kailanman na hindi nagkulang, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga salita at tapat sa iyong mga pangako, Panginoon. Ikaw ang Diyos, O Lord God, na puspos ng kagandahang loob at puno ng biyaya at kahabagan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin na makarinig muli ng iyong mga salita. Lord, dalangin po namin, O Lord God, na pangunahan mo kami. At hayaan mo, O Diyos, na buksan mo ang aming kaisipan, ang aming puso't damdamin, Panginoon, upang malaya naming matanggap ang anumang mensaheng nais mong iparating sa umagang ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Banal na Santo ang Espiritu, na puspusin mo ang apat na sulok ng iglesyang ito, Panginoon, at hayaan mo na ang bawat isa ay mapuspos ng iyong kapangyarihan, mapuno ng iyong presensya, Panginoon. Lord, dalangin ko, O Diyos, na ang mga salita mo, Panginoon, ay magsilbing binhi, magsilbing maso na dudurog sa aming mga puso, magsilbing tabak, Panginoon, na sa aming susugat, Panginoon, at magpapakita sa aming mga pagkakamali, Panginoon, na magdadala sa amin sa pagbabago at sa pamumuhay na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Gabayan mo kami, Panginoon. Itago mo, Panginoon, sa iyong likuran ang iyong abang lingkod, Panginoon, na gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong salita upang ikaw ang makita, Panginoon, at mabigyan ng karangalan at kapurihan. Lord, maraming salamat muli. Ito'y binabalik namin sa pangalan ni Jesus sa tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po tayo sa kanyang presensya. Amen. Sa ating pong introduction, kilalanin po natin kung sino ba si Manase. Amen. Lahat po ba tayo familiar sa kay Manase? Kilala po ba natin si Haring Manases? Taas po ang kami na nakakilala kay Manases. Amen. So wala po nagtaas. Ibig sabihin, ngayon lang po natin siya na-encounter. Maaaring yung mga pastor at yung ilang mga leaders po natin ay kilala po natin si Haring Manases. Ngayon, sino nga ba si Haring Manase? Who was Manase? He was the wicked king of the southern kingdom of Judah. Si Manases ay kinikilala bilang isang masamang hari sa kaharian ng Judah. He is the son of the godly king Hezekiah. Si Haring Manases ay anak po ni Haring Hezekiah na isang mabuting hari at makadiyos na hari. Kung babasahin natin yung kasaysayan sa book of 2 Kings and 2 Chronicles ni King Hezekiah, makikita natin kung paano siya sumunod sa Diyos. Kung paano niya pinaalis sa bayan ng Jerusalem ng Judah yung mga Diyos-Diyosang ipinatayo ng mga naunang hari sa kanya. Ngayon, ito si King Manases, na anak ni Haring Hezekiah, ay naging baliktad or naging kabaliktaran po siya ni King Hezekiah. Sapagkat makikita natin na siya ay itinuring at kinilala at nakilala bilang isang masamang hari. He became king when he was 12 years old. Sa edad na 12, si Haring Manase ay inappoint na maging hari ng Judah. And he reigned in Jerusalem for 55 years. Ganong katagal yung kanyang paghahari, yung kanyang panunungkulan. Sa loob ng 55 years, siyang naging hari at wala siyang ibang ginawa kundi ang labagin ang kalooban ng ating Panginoon. He did which was evil in the sight of the Lord. Ginawa niya kung ano yung masama at kung ano yung kasuklam-suklam
at kung ano yung bagay na kakilakilabot sa harapan ng ating Panginoon. Kumbaga hindi natin makikita yung kabanalan kay Haring Manases. Wala sa kanya yung salitang kabanalan, yung salitang pagsunod. Dahil makikita natin na siya ay naging alipin ng kasalanan at ng kasamaan. Ngayon, sino ba? Why Manasseh became wicked? Paano ba naging masama si Haring Manases? Ano ba yung kanyang mga ginawa? Okay, sabi po dyan, for he rebuilt the high places which Hezekiah his father had broken down, sapagkat kanyang itinatag muli ang mga dambana at mga altar sa mga burol na binasag at sinira na nga ng kanyang amang si Haring Hezekiah. Kumbaga itinatag niyang makulit si Haring Manasseh. Binasag na ng kanyang ama, pinatayo niya muli. He raised up altars for Baals and made wooden images. Siya ay nagtayo o pinagawan pa niya ng altar, ng dambana, or ng handugan na sunugan. Si Baal, ang Diyos-Diyosan at ang iba pang Diyos-Diyosan. At kanyang ipinaukit sa kahoy ang kanilang imahe. Okay, so ang Diyos-Diyosan dito tinutukoy ay si Asherah. He worshiped all the hosts of heaven and served them. Hindi lang siya gumawa ng Diyos-Diyosan. Isa yun, di ba, sa mga pinakaayaw ni Lord? Sabi nga, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Panginoon. Commandment number 1. Pero dito makikita natin na si Manases ay kanyang nilabag yung utos ng Diyos na mahigpit na ipinagbabawal ng Panginoon. Dahil sabi nga ng Bible, di ba sa Ten Commandments, na ang Panginoong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ayaw niya na magkaroon ng kahati sa puso ng bawat tao. Kaya naman dito, makikita natin na talagang ginagalit ni Manases ang ating pong Panginoon. He worshiped all the hosts of heaven and served them. Hindi lang niya ginawa ng rebulto, ng imahen, at ginawa ng altar si Baal at si Asherah, kundi sinamba pa niya ang mga bituin sa kalangitan. Maging yung mga bagay na nasa langit ay kanyang sinamba at pinaglingkuran. He also built altars in the house of the Lord, of which the Lord had said, in Jerusalem shall my name be forever. Siya ay nagtatag ng altar sa loob mismo ng bahay ng Diyos, sa templo ng ating Panginoon, na kung saan sinabi ng Diyos na ang kanyang pangalan ay sasambahin magpakailanman. Alam niyo po, ito ay isang kalapastanganan sa harapan po ng ating Panginoon. Amen? Wala siyang conviction, hindi siya nako-convict. Ganun niya kalayang gawin yung kasamaan na nagawa pa niyang ipasok yung sunugan o yung altar ng mga pagano o ng ibang mga Diyos sa loob mismo ng templo ng ating Panginoon. He built altars for all the hosts of heaven in the two courts of the house of the Lord, at kanya rin ginawa ng altar. Ang dami niyang ginawang altar, lahat ng mga Diyos-Diyosan, ginawan niya ng dambana. Maging yung mga bituin na kanyang sinasamba sa kalangitan, ay nilagay pa niya sa 2 dambana sa loob ng templo ng ating Panginoon. At maaaring tinutukoy ditong courts ay yung Holy of Holies. Di ba, meron 3 parts ng temple? May outer court, inner court, at Holy of Holies. Yung kabanal-banalan, dako ng Panginoon, na kung saan nandun yung kabanantipan. At nandun yung pinagawa ni Manasseh na altar. At grabe kung gaano makikita natin yung kalapastangan ng ginawa niya sa Diyos. Na wala tayong makikitang lusot or dahilan para ito ay palagpasin ng ating Panginoon. He caused His sons to pass through the fire in the valley of the son of Hinnom. Kanyang inalay ang kanyang anak na lalaki. Sinunog yung kanyang anak bilang handog sa Diyos ang kanyang kinikilala. At sabi ng 2 Kings, kasi 2 po to, merong cross-reference sa 2 Kings, hindi lang yung anak yung kanyang sinunog, yung kanyang inihandog. Makikita natin at mabasa doon na may mga ilang pang mga inosenteng tao na kanyang pinapatay din. Na ang dugo ay umabot sa hangganan ng Jerusalem. So makikita natin, grabe, si Manases, pinatay niya ang kanyang sariling anak. Paano pa yung ibang inosenteng tao? He practiced soothsaying, used witchcraft and sorcery, and consulted mediums and spiritists. Siya ay kumonsulta sa mga iba't ibang spirito, sa mga manghuhula, sa mga espiritista, sa mga witchcraft,
sa mga may kapangyarihan na kumausap ng espiritu ng mga namatay. He did much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. He even set a carved image, the idol which he had made in the house of God. So ito ay yung image ni Asherah na nilagay niya mismo sa Holy of Holies. He seduced Judah and the inhabitants of Jerusalem to do more evil than the nations whom the Lord had destroyed before the children of Israel. At hindi lang po niya ginawan ng imahe ang mga Diyos-Diyosan, ng altar at ng bana ang mga Diyos-Diyosan. Hindi lang niya sinamba at pinaglingkuran ang mga bituin sa kalangitan, kundi ano pa yung ginawa niya? Inakit niya, in-encourage niya ang mga taga-Juda at lahat ng mga naninirahan na gawin din ang kanyang ginagawa o gumawa ng kasamaan at ng kalapastanganan sa harapan ng ating Panginoon. To do more evil than the nations whom the Lord had destroyed before the children of Israel. Na gawin yung bagay na kasuklam-suklam ng higit na mas masama, kaysa sa mga taong pinalayas ng Diyos doon sa lupang Jerusalem. Nakikita natin, no? Hinigitan pa nila itong mga pagano, itong mga pinalayas ng Diyos sa mismong lupain na kanilang tinitirahan. Hinigitan pa nila yung kasamaan at kasalanan. At makikita natin dito kung gaano kagrabe si King Manasseh. Pero sa later part ng 2 Chronicles chapter 33, sa verses 10 to 17, by the way, itong introduction natin ay makikita natin from verse 1 to 9 ng 2 Chronicles. Pero sa text natin, 10 to 17, verses 10 to 17, ay yung grace ng ating Panginoon. Kung paano makikita natin na nagkaroon ng transition, ng pagbabago mula sa pagiging masama tungo sa pagiging mabuti at karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya yung title po natin ay bigyan ko ng Boundless Grace. Sa lahat nga tayo sabay-sabay sabihin natin, boundless grace. Ano ba ibig sabihin ng boundless? The word boundless means unlimited or immense. Ibig sabihin, walang hangganan. At napakalawak. Impossible to measure or to calculate. So, imposible siyang masukat, imposible siyang makalkula o mabilang. Without end, limit, or boundary, wala siyang katapusan. Wala siyang limitasyon at wala siyang hangganan pag sinabing boundless. At pag sinabing grace naman, what is grace? In Christian terms, grace can be defined as God's favor toward the unworthy or God's benevolence on the undeserving. So pag sinabing grace, ito po ay tumutukoy sa pabor ng Diyos sa mga hindi deserving o sa mga taong hindi karapat-dapat. Usually, pag sinabing grace, di ba, unang naiisip natin, blessings, pagkain, pera, provision, material. Pero pag sinabing biyaya, ay higit pa ito sa mga material blessings at at financial provision ng ating Panginoon. Sapagkat ito ay tumutukoy sa favor ni Lord na ibinigay niya sa mga taong hindi karapat-dapat. Tayong lahat bilang mga mananampalataya ay nakaranas at nakatanggap ng grace ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat nung tayo ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at bilang tagapagligtas, yung kaligtasan na alok ng ating Panginoon ay tinanggap po natin. Yung buhay na walang hanggan. At yun po ay isang biyayang kaloob ng ating Panginoon. Kaya nga, hindi po natin maipagmamalaki yun. Ito ay kaloob ng Diyos at biyaya ng ating Panginoon sa bawat taong nagpakumbaba at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. So ang ating title ay Boundless Grace. The Lord is faithful and full of grace as He continues to provide warnings to alarm Him from His wrongdoings. So makikita natin, no? Sabi po sa text po natin, and the Lord spake to Manasseh and to his people. And the Lord spake to Manasseh and to his people. Doon pa lang sa part na yon, may grace na. Amen? Kasi alam natin na deserve ni Manasseh na patayin ng Diyos, napuksain ng Diyos, nawasakin ng Diyos. Pero sa kabila ng kanyang kasamaan at sobra at patong-patong na kasalanan, ay nagawa pa rin ng Diyos na kausapin si Manasseh at ang kanyang mga taong bayan. At ito ay upang bigyang babala si Manasseh
sa kanyang mga ginagawang kasalanan. Alam niyo po tayo, mga Christians, maaaring madalas tayo nakakatanggap tayo ng mga pagpapaalala ng Panginoon, lalo na kapag sa panahon na tayo lumilihes. Amen? Laging tapat ang Diyos. Nag-uumapaw ang kanyang biyaya dahil ayaw kanyang malayo ng tuluyan, kaya lagi siya nagpapadala ng mga mensahero. Kung minsan mababasa mo na lang sa kapaligiran yung mga pagpapaalala ng Panginoon para lamang ma-remind ka, para lamang mapanumbalik ka, para lamang mapalakas ka. Amen? Kasi ganun kalawak yung biyaya ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Dahil ayaw niya na tayo mapahamak. At kahit si Manase, ayaw niya mapahamak. Kaya nga noon sa panahon ni Nineveh, ni Jonah, noong time na gusto ni Jonah na wasakin ng Diyos ang Nineveh dahil sa labis na kasakiman, kasamaan, at kasalanan, pero sabi ng Diyos na hindi ikaw yung naghirap at hindi ikaw yung bumuo niyan at gumawa niyan. Paraphrase na lang, kumbaga, hindi siya yung naghirap, hindi siya yung nag-sacrifice. Wala siyang ginawa doon sa mga taga-Nineveh. Pero yung Diyos na numikha sa atin, kaya ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niyang mapahamak ang bawat isa. Kaya hanggat may pagkakataon, lagi niya tayong binibigyan ng biyaya sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaalala niya sa bawat isa sa atin. Sabi dito, the Lord is faithful and full of grace as He continues to provide warnings to alarm Him from His wrongdoings. Letter B, however, Manasseh persisted in his stubbornness despite receiving numerous warnings from God due to his wickedness. Pero dahil, sabi dito sa verse 10, and the Lord spake to Manasseh and to his people, but they would not hearken. Hindi sila nakinig. Pinatigas nila yung kanilang puso, yung kanilang sarili, sa kabila ng kanilang babalang natanggap mula sa Panginoon. Meron po ba ditong ganon? Meron po ba ditong ganito na katulad ni Manasseh? Na dahil gusto nating sundin yung sarili natin. Gusto natin, nag-e-enjoy tayo sa kasalanan. Nag-e-enjoy tayo sa mundo. Kaya yung mga salitang at paalala ng Panginoon na kahit direkta nang ibinibigay sa atin ay hindi natin pinapakinggan. Amen. Siguro wala naman po, no? Wala naman siguro, praise God. Pero may mga tao, at dumating din ako sa punto na ganito. Kaya ako nasasabi ito dahil personal na naranasan ko rin. May pagkakataon na ayaw kong makinig sa Word of God. May pagkakataon na ayaw kong makinig ng worship. Dahil every time narinig ko yung worship song, lumalambot yung puso ko na naman sa Panginoon. Kasi sobrang mahal ko si Lord. Kaya nung time na nandun ako sa mundo, ayaw kong makakarinig ng kahit anong Word of God, worship song, pinapatay ko at kung minsan, sinasaway ko si Ami, wag ka magpatugtog. Ayaw kong makarinig. Kasi kahit na joyful songs, feeling ko rebuke sa akin eh. Kahit na joyful songs yung kanta, feeling ko parang direktang mensahe na pagkatok ng Panginoon sa akin. Kaya nga, ganun kagrabe ganun kalawak ng biyaya ng Diyos sa bawat isa. Pero dito, hindi nakinig si Manasseh at ang kanyang taong bayan. Nagpatuloy pa rin sila sa kasamaan. Nagpatuloy pa rin sila sa kasalanan. And the Lord spake to Manasseh, to his people, but they would not hearken. So letter C, and because of disobedience, the Lord has pronounced His judgment upon the King Manasseh and the land of Judah. Dahil sa kanyang hindi pagsunod, katigasan, at hindi pakikinig, anong ginawa ng Diyos? Ibinaba niya yung paghahatol ng Diyos. Yung paghahatol niya, yung kahatulan niya, para kanino? Para kay Haring Manasseh at sa buong lupain ng Judah. Sabi dito sa verse 11, wherefore the Lord brought upon them the captains of the host of the king of Assyria, which took Manasseh among the thorns and bound him with fetters and carried him to Babylon. Alam niyo po, ito ay panimula ng kadiliman sa buhay ni Haring Manasseh. Sabi dyan, and bound him with fetters. So, ibig sabihin po nun, siya ay tinanikala, pinosasan sa salita natin ngayon, nilagyan ng kadena, and carried him to Babylon, dinalang bihag sa Babylonia. Siya ay kinulong doon. Pero hindi lang siya kinulong, hindi lang siya dinalang bihag, kundi siya ay kinaladkad. At ang pinakamapait pa dito, sabi dito, which took Manasseh among the thorns. Sa ibang version, binasa ko sa NIV, sa NLT, sa NEB, sabi dyan, nilagyan nila ng hook yung ilong ni Manasseh. So ganon
katindi yung ginawa ng Diyos kay Manasseh sa pamamagitan ng mga Assyrians. No, dahil pinadala ni God ang buong hukbo ng Assyria para sakupin itong si Haring Manasseh at ang kanyang kaharian, at siya ay mag-isang dinalang bihag sa Babylonia. Siya ay kinaladkad at nilagyan ng hook, so parang isda, no, na biningwit. Parang ginawang isda. Kala ko nakikita ko lang sa libro, pero totoo palang nangyari. Parang baka, no? Pero yung baka may butas. Pero si Manasseh wala. Sumasakit at talagang grabe yung kanyang naranasan. At siya ay dinalang bihag sa Babylonia. At ang kanyang kulungan, kahit siya ay hari, hindi tulad sa kulungan natin ngayon, di ba? Kapag ikaw ay mataas ang katungkulan, meron kang parang special treatment, may pagkain, naka-aircon, siya hindi. Saan siya nilagay? Silent ang Bible pagdating dito, pero nilagay siya sa dungeon, na kung saan marumi, madilim, at mabaho. At hindi lang yon, siya ay araw-araw pang tinotorture at pinapahirapan bilang parusa sa kanya ng ating Panginoon. Alam niyo, kapag ang Diyos na malo, iba, matindi. Grabe. Huwag mo hintayin na paluin ka ng Diyos. Kung ang mensaheng to para sa iyo, direkta para sa iyo, kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon, no, na pinapasuko niya yung bagay niya pero ayaw mong makinig, patuloy mong ginagawa kasi nag-enjoy ka, huwag mong antayin yung pagpapalo ng Diyos. Hindi mo gugustuhin. Amen? Sapagat pinapalo ng Diyos yung kanyang mga minamahal. Kaya dito si Manasseh, nakaranas siya ng pagpapalo. Siya ay nasa gitna ng kadiliman, ng mabahong lugar at ng maduming lugar, at siya ay nakakaranas ng torture sa kamay ng mga Assyrians. But in the midst of his darkest moment, he found the light. Amen? Sa kabila at sa gitna ng kanyang madilim na sitwasyon at pagkakataon, natagpuan niya yung nag-iisang liwanag. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa gitna ng dungeon na walang ilaw, walang liwanag, natagpuan niya ang Diyos na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sabi sa verse 12, and when he was in affliction, great suffering, pag sinabing affliction, he besought the Lord his God. Siya ay tumawag at nagbakaawa sa ating Panginoon. At simula nun ay nagbago ang lahat, yung takbo ng kanyang buhay. Minsan, kinakailangan pa nating malagay sa sitwasyon na ganito, di ba? Bago tayo tumawag sa Panginoon, bago tayo sumuko sa Diyos. Kinakailangan pa nating malagay sa pinakamalalim at pinakamatinding paghihirap natin bago natin i-acknowledge si Lord sa buhay natin. Bago natin kilalanin siya bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Bago natin iatang yung ating pagtitiwala sa Kanya. Bago tayo umasa at tumawag sa Panginoon. Inaantay pa natin na dumating tayo sa puntong ganito. What did Manasseh do when he was in affliction? Number 1, he humbled himself before the Lord. Siya ay nagpakumbaba. Sabi sa verse 12, and when he was in affliction, he besought the Lord his God and humbled himself greatly before the God of his fathers. Siya ay nagpakumbaba ng lubos at labis sa ating pong Panginoon. At ang pagpapakumbaba ang nagbukas sa kanya sa pintuan ng Diyos para maranasan niya yung habag at biyaya at yung kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. At isa sa mga pinaka bagay na kinakailangan natin ay yung pagpapakumbaba talaga. Sapagkat sinasalungat ng Lord ang lahat ng mga mapagmataas. Sabi nga sa 2 Chronicles 7:14, at kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang pakikinggan mula sa langit, patatawarin ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Kung tayo ay magpapakumbaba sa Diyos, ang Panginoon ay handa palaging tumugon. Handa palaging sumagot. At makikita natin dito na si Manasseh parang katulad lang din ng Nineveh. Sila ay nagpakumbaba. Sila ay nagpasting, nag-ayuno, nagdamit sako. Nung time na sila ay nakatanggap ng babala sa Panginoon na sila ay pupuksain ng Diyos. Anong ginawa nila? Sila ba ay lumaban? Sila ba ay nagreklamo? Sila ba ay nagmatigas? Hindi. Sila ay nagpakumbaba. Pero itong si Manasseh, nung time na siya ay nandito sa gitna ng bilangguan na walang liwanag at madumit, mabaho, siya ay nagpakumbaba sa ating Panginoon. At agad na naranasan niya yung pagtugon ng Diyos. Naalala ko yung time na
na, na nung sila, Paul and Silas, nasa dungeon din, ang kanilang ginawa ay umawit ng himno at nanalangin. At after nun, sila ay, ang kanilang mga chains ay nakalag at nakalaya sila. Ganun din si Pedro. Nung time na yung time na nagkakaisa ang panalangin, ang mga kapatiran, binuksan ng anghel ang bilangguan. So ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon na piling mo wala ng pag-asa at wala ng makapitan at wala kang makitang liwanag, ang ating pag-asa ay ang nasa Panginoon. Tayo ay magpakumbaba at gagawin niya yung bagay na hindi natin inaasahan. Kaya katulad dito kay Manase, siya ay nagpakumbaba at siya ay tinugon ng ating Panginoon mula sa kanyang panalangin. Sabi pa dito sa unang Pedro chapter 5 verse 5, gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen? Sinasalungat yung mga palalo, yung mga mayayabang, yung mga maangas, yung mga arrogante, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Alam niyo, yung isa lang naman yung makakapagpabago sa desisyon ng Diyos at yun yung kapakumbabaan. Kung tayo ay ibababa natin yung sarili natin sa Diyos at aasahan yung kanyang pagtulong, kasi ang pagtawag sa Diyos ay isang tanda ng pagpapakumbaba. Dahil ina-acknowledge mo na wala kang ibang maaasahan, na wala kang ibang makakapitan kundi ang Diyos. At nung time na ikaw ay tumawag sa Lord, ipinagkakatiwala mo sa Kanya yung sitwasyon mo. Ipinagkakatiwala mo at hindi ka umaasa sa sarili mong kakayanan. Kaya nga lagi kong sinasabi na kapag nag-pray ka, itinaas mo yung prayer mo sa Lord, iwan mo na to sa Kanya. Hayaan mo na ang Diyos ang tumugon. Pagmasdan mo na lang kung paano ang Lord kikilos, kung paano niyang tugunin yung isa-isa yung mga panalangin bitbit mo. At dito, pinalaya si Manase. Number 2, ano yung kanyang ginawa? He repented from all his wickedness. Sabi sa verse 13, and prayed unto Him. Siya ay nanalangin sa Diyos. Hindi man nabanggit detalyado ng Biblia yung content ng kanyang panalangin, pero naniniwala ako na ito ay panalangin ng pagsisisi. Amen? Ito ay panalangin ng paghingi ng tawad at paghingi ng saklolo sa Diyos. Sapagkat sabi ng Kawikaan chapter 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kaahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Weakness ni Lord yun kapag ang isang makasalanan ay nagsisi, nagpakumbaba, nagbalik loob, weakness ng ating Panginoon. Hindi niya kayang takpan yung kanyang tainga at talikuran yung taong nagbabalik loob sa Kanya. Hindi tayo kayang itakwil ng Panginoon. Kung nakikita niya yung ating buong pusong pagpapakumbaba at yung pagsisisi sa ating nagawang kasalanan. Kung minsan biniblame natin yung sarili natin, ang liit ng tingin natin sa sarili natin. Sinasabi natin na hindi na tayo deserving, hindi na tayo karapat-dapat sa Diyos sa harapan ng ating Panginoon. Sino nagsabi niyan? Walang Biblia ang nagsasabi niyan, kapatid. Sapagkat handa tayong tanggapin ng Diyos sa kabila ng ating karumihan at kahit gaano kakapal ng putik na nakabalot sa ating katawan, kaya tayong patawarin at linisin ng ating pong Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. He repented from all his wickedness. Siya ay nagsisi. Siya ay nagpakumbaba. Siya ay humingi ng tawad sa ating Panginoon. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya kinestyon lalo yung Diyos. Hindi niya minura, hindi niya sinisi ang Diyos sa kanyang naranasang sitwasyon. Kaya ito yung tamang tugon sa mga ganitong pagkakataon. Kung paano dapat tayo tumugon sa mga trials, kung paano tayo mag-react sa mga pagsubok na nararanasan natin, kung tayo ba ay isisi agad sa Diyos, or ito yung nagiging dahilan para mas lalong maging matatag at matibay yung ating pagkapit sa ating Panginoon. Naalala ko yung pag-uusap namin na nakaraan, binibigay ni Lord yung minsan nilalagay ka niya sa sitwasyon na ikaw ay nasa sitwasyon ng kahirapan, pagtitiis at kabiguan.
hindi para pahirapan ka, hindi para parusahan ka, kundi para alalahanin mo siya. Para bigyan ka ng pagkakataong tawagan mo siya. Amen? Kasi baka nakikita ng Lord na masyado ka nang malayo sa kanya, kapatid. Kaya binigyan kanya ng ganitong pagsubok. Para naman sa ganitong pagkakataon ay maalala mo siya. Pero nakakalungkot dito, kailangan ba sa ganong klaseng pagkakataon na lang natin aalahanan ng Diyos? Kakausapin ng Diyos. Kailangan ba natin laging mag-sacrifice, magsakripisyo, mag-suffer para lamang tayo magtanda at matuto na kumausap sa ating pong Panginoon? Huwag na nating antayin yung ganong klaseng pagkakataon. Amen? Sabi nga sa Pahayag 3:19, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kung ikaw ay nakakaranas ng pagpapalo ng Diyos, magpuri ka sa Panginoon dahil mahal ka niya. Amen? Pero kung ikaw ay hindi pinapalo, ibig sabihin wala siyang pakialam sa iyo. Ang magulang na nagmamahal sa kanyang anak ay pinapalo at dinidisiplina niya. Amen? At biblical naman yon, na disiplinahin ng anak. Ngayon, kung hindi ka pinapalo, ibig sabihin walang pagmamahal at walang pakialam. Pero dahil tayo mahal ng Diyos at ayaw niya tayong malayo sa kanyang kalooban, gusto niyang mapanatili sa atin yung kabanalan at turuan ng disiplina at ng pamumuhay ng merong katuwiran at kabanalan, tayo ay nakakaranas ng calibration, ng pagpapalo ng ating pong Panginoon. Next, number 3. Anong ginawa ni Manasseh? He acknowledged God's sovereignty. Kanyang kinilala ang kadakilaan at yung soberanya ng ating Panginoon. Sabi nga sa verse 13, then Manasseh, sa dulo, sa last part, knew that the Lord, He was God. Na ang ating Panginoon ay ang Diyos na may kontrolado ng lahat. Pag sinabing sovereignty, supreme power and authority, kaya niyang gawin kung ano yung gusto niya at walang makakahadlang at makakapigil sa Kanya. Amen? In-acknowledge ni Manasseh yung soberanya ng ating Panginoon. Sabi sa Roman 9:19, sabi dyan, sasabihin mo naman sa akin kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Na-realize niya na hindi niya kayang salungatin ng Diyos. Amen? Kasi anong ginawa ni Manasseh? Nagpatayo siya ng mga altar, dambana ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Sinuway niya yung utos at kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa sa kanya, pinalo siya. Hindi natin kayang salungatin ng Diyos. Hindi natin kayang labanan. Sabi nga sa Acts 26:14, na it is hard for you to kick against the pricks. Yung time na si Saulo, ay sinasalungat niya si Jesus. No? Bakit? Ano ibig sabihin nun? Sumipa man tayo lang din masasaktan. Para tayong sumipa sa pader. Para tayong sumipa sa tinik. No? Hindi natin kayang pantayan yung kadakilaan ng ating Panginoon. Hindi natin kaya siyang salungatin. At sinabi pa ng Kawikaan 21:1, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang batis ng tubig. Ibinabaling niya ito saan man niya ibig. Ang sovereignty ng Panginoon, kung ano yung kanyang kalooban, nasusunod at hindi makakadlang ang sinuman. Kung minsan marami sa atin, di ba, yung mas marunong pa tayo sa Diyos, mas pinapangunahan pa natin ang ating Panginoon. Lord, hindi yan yung pili ko na mas better pa rin yung way ko. Minsan may mga ganun, di ba, na parang pinapangunahan at mas marunong pa tayo sa Diyos. Kaya ano nangyayari kapag ganun yung ginagawa natin? Lagi tayong napapahamak at bumabagsak. Lagi tayong nadadapa, natitisod. Kasi hindi kalooban ni Lord yung nilalakaran natin. Hindi way ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, ibinabali niya ito saan man niya ibig. Hindi natin kayang kontrahin at salungatin ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo, ano yung ibig ko sabihin punto dito? Na wag tayong magtatampo sa Diyos, kakalaban sa Diyos. Dahil hindi tayo mapapabuti at magiging miserable lang tayo, kagaya ng naranasan ni Haring Manasseh.
Number 4, He casted all the idols. He casted all the idols out of his life. Sabi sa verse 15 ng ating teksto, and he took away the strange gods and the idol out of his house, out of the house of the Lord, and all the altars. Sa last part, and cast them out of the city. He casted all the idols out of his life. Nung siya ay nakabalik na sa Jerusalem, sa Judah, bilang hari, nung siya ay pinakinggan ng ating Panginoon, ano yung naging transformation sa kanya? Tinanggal niya lahat ng kanyang ipinatayong mga dambana, altar, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga imahe na kanyang inukit at inanyuan sa kahoy, kanyang binasag at itinaboy at itinapon sa labas ng Jerusalem. At siya ay nagsimula sa panibagong buhay, sa buhay na merong pagsunod sa ating Panginoon. Sabi nga sa Colossus 3:5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalin na simboy ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Wala tayong ribulto. Hindi tayo gumagawa ng imahen. Pero hindi natin namamalayan na ang Diyos ay pinagpapalitan natin sa ibang anyo ng Diyos-Diyosan. At sabi ng Bible, ano ba yung mga Diyos-Diyosan? Yung kasakiman, pakikiapid, karumihan, at lahat ng mga bagay na nauuwi or nahuhulog sa tinatawag nating karnalidad. Yan ay tinatawag po nating Diyos-Diyosan. So kapag tayo ay nandun sa sitwasyon na nagpakumbaba sa Panginoon at humingi ng tawad sa Diyos, tayo ay nakaranas ng pagpapalo ng ating Panginoon at gusto natin ng pagbabago. Kailangan natin isuko, bitawan, basagin lahat ng mga nakasanayan na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Lahat ng Diyos-Diyosan na ating nakamulatan at nakasanayan, kailangan nating isuko sa ating Panginoon. Yung pagtatalo-talo, yung yung pagnanasa, yung masamang pagnanasa, yung pagiging sakim, at yung pag-ibig sa salapi, yan ay isang halimbawa ng Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, kinakailangan na maging loyal tayo sa ating Panginoon. Na wala tayong ibang minamahal at pinaglilingkuran kundi ang ating Panginoong Diyos lang. Nakakalungkot kasi maraming mga churches na alipin pa rin ng kasalanan. Maraming mga members, maraming mga Christian na alipin pa rin ng kasalanan. Bakit? Paano ko nasasabi to? Dahil meron akong na-encounter mismo. After mag-drums, sa labas, naninigarilyo. Alipin pa rin ng kasalanan, ng kamunduhan. Hindi pa rin nila naisusuko ng tuluyan ng kanilang sarili. At baka may iba pang mas worse doon sa na-encounter ko. No? Hindi lang natin nalalaman. And number 5, he started to live a God-centered life. So nakikita na natin yung transition ni Manasseh. From being wicked, no? He started to live a God-centered life. Sabi sa verse 16, and he repaired the altar of the Lord and sacrificed their own peace offerings and thank offerings. Sabi sa Ezekiel 18:21, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Amen. Number 5, he started to live a God-centered life. Pagkatapos niyang tanggalin at talikuran ang kanyang mga Diyos-Diyosan at ang kanyang naunang pamumuhay o lumang pamumuhay, nagsimula siyang mamuhay ng merong Diyos sa kanyang puso. Amen? So tayo po ba ay namumuhay ng merong Jesus sa ating buhay, sa ating puso? Ipinapamuhay po ba natin yung salita ng ating Panginoon? Tayo po ba ay lumalakad ayon sa kanyang katotohanan, katuwiran, kabanalan? At hindi katulad ni Haring Manasseh dati na hindi pinapakinggan yung mga pagpapaalala at yung mga salita ng ating Panginoon. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, napakaganda ng verse, sumunod sa aking mga tutunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Deserve ni Haring Manasseh na siya ay patayin ng Diyos. Pero dahil siya ay nagpakumbaba, nanalangin, nagbalik loob sa ating Panginoon, siya ay pinreserve ng ating Panginoon Diyos. Siya ay nabuhay pa. Siya ay binawi ng Diyos
yung kanyang paghahatol. Para kanino? Para kay Haring Manase at sa bayan ng Juda. At ang kanyang ginawa ay ibinalik siya sa pagkahari. Ganon din po tayo. Sabi dito, at gumawa ng mabuti siya ay mabubuhay. Deserve nating lahat yung hell. Deserve nating lahat mapunta sa sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy na nilikha ng ating Panginoon. Pero dahil sa kanyang wagas na pagmamahal at nag-uumapaw na biyaya, kaya tayo ay nakaligtas mula sa paghahatol ng Panginoon at binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. He started to live a God-centered life. Kaya nga dapat, kung ikaw ay Kristiyano na, makita sa iyo yun. Mag-manifest sa iyo yun. Kung paano ka magsalita, kung paano ka gumawa, kung paano ka makisalamuha, kung paano ka humatol ng merong pantay at hindi nababayaran. Amen? So dapat nagmamanifest po yun. Yung mga katangian ni Kristo sa atin bilang mga follower ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Sa ating realization, saglit lang po kasi itong message natin. As a result of His action, God forgave him from his wickedness. God delivered him from slavery. And God restored him from his kingship. Ang naging resulta ng kanyang ginawang pagsisisi at pagpapakumbaba sa Panginoon ay ang nagdala sa kanya sa isang magandang sitwasyon. Sapagkat siya ay pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan at kasamaan at hindi lang siya pinatawad. Siya ay pinalaya mula sa pagkakaalipin at pagkakabihag sa kamay ng mga Assyrians. At hindi lang siya pinalaya, nirestore ng Diyos yung kingship, yung pagkahari ni Haring Manase. Binalik siya. Nakaka-relate ako dito no? Kasi feeling ko hindi ako deserve na bumalik as a pastor. Pero sabi ni pastora, ng ating nanay, ng ating spiritual mother, na ang calling natin ay irrevocable. Na hindi nababale yung ating calling, yung pagkatawag. Hindi binabawi ng Diyos yung pagkatawag ng sino man. So, si Haring Manase ay tinawag siya bilang hari. Bumagsak sa kasalanan. Naranasan niya yung judgment. Siya ay nagsisi, pinatawad, pero hindi nangangahulugan na tatanggalin siya sa pagkahari. Siya ay binalik at yun ay tinatawag po nating grace ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God has broken the chains of His wickedness. Binasag ng Diyos yung mga tanikala ng kanyang kasamaan. Ano po yun? Ano ba yung ibig sabihin nito? Yung witchcraft. So binigyan ko ng term yung wicked. Witchcraft, idolatry, corruption, killing. Kasi binibigay niya yung kanyang anak. Evil spirit, kasi sumasangguni siya sa mga spiritista. Disobedience. Hindi pagsunod o pagsuway. Ito ay pinalaya siya ng Diyos sa mga ganitong klaseng kasalanan. Amen? At ikaw, kapatid, alam ko na hindi pa ganito katindi at umaabot sa kasukdulan yung ating kasalanan sa Panginoon. Pero kung ito, na sobrang tindi ng kasalanan ay nagawang patawarin ng Diyos, paano pa kaya ikaw, na nakagawa ng simpleng kasalanan? Pero alam natin na kahit simple o malaki at mabigat, pag tinignan sa taas, kasalanan pa rin. Amen? Pero, ibig sabihin, hindi imposible na tayo ay mapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. It only shows that God is willing to forgive everyone. Next slide po. It only shows that God is willing to forgive everyone. Kahit sino, lahat ng nagpapakumbaba tumingi ng tawad. No matter how grievous the sin a person has committed, for all our sins will be banished in God's sight only if the genuine repentance is seen in our hearts. Kahit gaano pa katindi at kagrabe ng kasalanan ng isang tao, yung nagawang kasalanan ay kayang patawarin at kalimutan niya ng Panginoon kung nakikita ng Diyos yung totoong pagsisisi sa puso ng isang tao. Sabi nga sa Isaiah chapter 43, verse 25, Gayunman,
Ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Hindi ko naaalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Sabi dito, hindi ko naaalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Gayunman, ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Ganun ang Diyos. Ganun kalawak ang kanyang habag at biyaya na kaya niyang kalimutan yung kasalanan ng tao. Tayo hindi. Kapag nakagawa ng kasalanan sa atin yung tao, tanda pa natin yung kahit ilang taong lumipas. Amen? Tandang-tanda natin yung ginawa ng tao, ng kaibigan mo, ng kaklase mo sa'yo, yung nilagyan ka ng bato sa bag nung high school kayo. Tandaan, hindi natin makakalimutan yon. Pero ang Diyos kaya niyang kalimutan yung kasalanan natin. Kung meron tayong totoong pagsisisi sa puso ng bawat isa. Amen? Although He repented of His sin. Next slide po. Although He repented of His sin, He was unable to undo the damage He had done to the nation or to His own son who followed Him. Manasseh demonstrates that while any sin may be forgiven when we repent, forgiveness does not necessarily remove the natural consequences that flow from disobedience. Amen? So hindi po ibig sabihin na tayo pinatawad na, ay malaya na rin tayo sa consequence. Aanihin po natin yun. Bubuntutan po tayo nun ng consequences ng ginawa nating kasalanan. Pero tayo pinatawad ng Panginoon. Anong kinakailangan natin gawin? Harapin natin yung consequence. Kahit yung mga great leaders sa Bible, nung sila bumagsak sa kasalanan, nakaranas din ng consequence. At ano yung naging consequence ni Manasseh? Hindi niya na ibalik yung Judah. Kahit ina-encourage na tayo ay sumamba sa Diyos, na tayo maghandog sa tunay na Diyos, hindi na sumunod yung tao sa Kanya. Nagpatuloy yung taong bayan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, at ang kanyang anak na sumunod sa Kanya at humalili sa Kanya, kasunod na bilang hari na si Amon, ano nangyari? Hindi niya nilakaran yung kabanalan at yung katuwiran ng Panginoon. 2 years ang naging hari, pinatay siya ng sarili niyang kawal. Kahit yung sarili niyang anak na sumunod sa kanya bilang hari ng Juda ay naging masamang hari. Ibig sabihin, kahit merong transition at changes na nagbago dito, yung consequence ay inani pa rin niya. Yung kanyang anak na si Amon na ilang taon naging hari, 2 taon lang naging hari ng Juda dahil pinatay siya mismo sa loob ng kanyang sariling kawal. So hindi niya naibalik yung kanyang pamilya at yung kanyang taong bayan sa pagsamba sa tunay na Diyos. So yun yung naging consequence sa kanya. Sa ating application, we should remember the principles of 3 R's: rebuke, repent, and restore. When you have committed sin, you will be confronted and rebuked. So tandaan po natin yung 3 R's. May 3 R po na principle. Rebuke, repent, and restore. Kapag ikaw ay na-rebuke, anong tugon mo? Repent. Kapag nag-repent ka, mare-restore ka. When you have committed sin, you will be confronted and rebuked. At that moment, you should repent immediately to God for you to restore yourself from the damage caused by your sin. Amen? Huwag natin patagalin. Yung kasalanan para yung ano man tawag yung sa kahoy na naninira pag tumagal at hindi naagapan. Parang anay or kalawang sa bakal na kapag hindi mo naagapan, sisirain ka ng kasalanan. Amen? So, ang kasalanan hindi po inaalagaan. Sinusuko po yan sa Diyos. Hinihingi po yan ng tawad sa Panginoon. Amen? Kapag inalagaan mo, talagang mamumunga yan at magiging cause yan para mas maging matigas ka at mas maging masama ka. Maugulat ka na lang na hindi ka nag-repent sa kasalanan mo ngayon. Bukas, mas matindi ka na. Kasi hindi ka nagre-repent, hindi mo nare-restore yung sarili mo. Kaya kailangan kapag tayo ay na-rebuke, sabi nga di ba, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Pero hindi po. Bato-bato sa langit, tamaan, mag-repent. Tama. Bato-bato sa langit, ang tamaan, mag-repent. Hindi natin iiwasan. Parang, minsan ayaw natin, di ba? Parang kapag nagsasalita yung ibang pastor dito, tapos feeling natin tayo yun, gumaganon tayo, nagtatago tayo sa katabi natin, nagtatago tayo sa poste, nagtatago sa mga nasa harapan natin para lang hindi tayo mapansin. Mag-repent kapag tayo ay na-rebuke. Open rebuke is better than secret love, sabi nga ng Bible. Mas mainam ang harapang paninita kesa sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. Amen?
Sa conclusion, if you remain stubborn and do not want to repent despite of God's warning, you are drawing yourself into God's wrath. Inilalapit lang natin yung sarili natin sa puot ng Diyos. Amen? Kung tayo ay patuloy na nagmamatigas sa kanyang mga babala at pagpapaalala. Sabi nga sa Isaiah chapter 1 verse 28, mapupuksang lahat ang mga suwail at makasalanan. Malilipol ang mga tumalikod kay Yahweh. Mapupuksang lahat ang mga suwail at makasalanan. Hindi po ako nagsabi nito, ang Bible po. Malilipol ang mga tumalikod kay Yahweh. Ito ay isang babala po sa ating lahat. Sa inyo na nakakarinig po ng kanyang mga salita na hindi ka mapapabuti kung ikaw ay mananatili dyan sa mundo. Kung ikaw ay patuloy na mag-e-enjoy sa kamunduhan at sa kasalanan at hindi ka manunumbalik sa Panginoon. God is patient. Even though we have sinned many times, He still forgives us. But we cannot escape the consequences of our disobedience. The more we go against His will, the more we place ourselves in misery. Do not dwell on how gravely you have sinned. Huwag mo tignan kung gaano kabigat yung kasalanan mo. God is not looking for someone perfect but arrogant. Rather, He looks for the sinful one who truly needs His grace and mercy but is humble. Amen? Hindi niya sabi nga ng Bible na, sabi ni Jesus no siya ay nasa ministry, na naparito ako hindi para sa mga makasalanan, hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Na ang hindi nangangailangan ng doktor ang mga walang sakit, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot. Amen? So ibig sabihin si Jesus, priority kanya, tayong lahat. Bakit tayong lahat? Kasi hindi po tayo, sabi ng Bible na Romans 3, walang matuwid, wala kahit isa. Tayong lahat ay bumagsak sa kasalanan. Pero dahil sa kanyang biyaya na tayo ay pinatawad, na tayo ay inaahon sa putik ng kasalanan at binigyan ng panibagong buhay na nagre-reflect sa katangian at sa liwanag ng ating pong Panginoon, yun po ay isang malaking biyaya ng galing sa Kanya. Amen? Sabi nga sa awit 32:10, labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. Amen? And this is the message from the grace of the Lord. To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at para manalangin. Hallelujah, Jesus, O God. Dakilang Diyos sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagpapaalala sa amin. Maraming salamat po, Lord God, sa rebuke, sa pagtutuwid, sa mga salita mo, Panginoon, nagsisilbing salamin para makita namin ang aming sarili at karumihan. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mong binibigyan kami ng pagkakataon, ng tsansa na maituwid ang aming mga sarili sa inyong harapan. Salamat, Lord God, dahil patuloy mo kaming binibigyan ng opportunity na makabangon sa aming pagkadapa at mapatawad sa mga kasalanan na nagawa namin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, nasa aming mga kahinaan, Ikaw ang patuloy, Panginoon, na kumilos sa amin, O Lord God, at ang mga salita mo na ito ay manatili sa aming puso't kaisipan, Panginoon, upang sa panahon na kami ay nasa paghihirap at pagtitiis, Panginoon, ay alalahanin namin kung paano si Manase na nagpakumbaba at humingi ng tawad sa kasalanan at hindi mo, Panginoon, kailanman ipinahiya. Lord, salamat po, O Diyos. Dalangin po namin, O Lord God, na patuloy mo kaming palakasin sa aming spiritualidad, patuloy mong busugin ang aming mga kaluluwa ng iyong mga salita, at patuloy mong ihanda ang bawat isa sa muli mong pagparito, Panginoon. Alam namin na nalalapit na ang iyong muling pagbabalik, Panginoon, at wala ng panahon para kami maglaro, para hindi namin seryosohin yung aming pagkatawag at yung aming pananampalataya sa iyo. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God, na patuloy mo kaming bigyan ng pagpapaalala. At ayan mo, O Lord God, na kalakasan ang igawad mo sa bawat isa na patuloy naming mapagtagumpayan ng anumang tawag ng laman at anumang uri ng kasamaan, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Patuloy mo kaming pagpalain at dalhin, O Lord God, sa tamang landas sa pamumuhay na merong katuwiran at kabanalan, Panginoon. At ito'y binabalik namin, O Lord God, ng may kababaan. Sa pangalan ni Jesus, sa tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Glory be to God.
good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.